Pangalawa, stop trying to earn what God gives by grace. Kung sa unang punto, nakita natin hindi tayo maaaring gawing matuwid ng pag-compare ng ating sarili sa ibang tao at magkaroon ng pakiramdam na siguro okay ako kay Lord kasi hindi naman ako gaya ng ibang tao. So, nakita natin na mali yung ganoong kaisipan kasi lahat tayo makasalanan. Ngayon naman, tingnan natin ang isa pang maling paniniwala na sinasabi natin sa sarili. Kung magsisikap ako ng matindi, ay magiging karapat-dapat na ako para tanggapin ako ng Diyos. Now, may problema din ang ganitong paniniwala. Basahin natin ang Ephesians 2:4-9. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Napakaganda ng unang dalawang salita. Sabi diyan, ngunit ang Diyos. Hindi sinabi ni Pablo, subalit nagsikap kayo. Hindi niya sinabing, subalit naging mabait kayo. Hindi niya sinabing, subalit nakabawi kayo sa mga kasalanan nyo kasi ang dami nyong ginawang mabuti. Nope. Sabi niya, ngunit ang Diyos. Bakit? Dahil patay tayo sa kasalanan. Ang taong patay ay hindi maaring tumulong sa doktor upang buhayin ang sarili niya. Hindi niya masasabi, Dok, gawin niyo yung 90%. Ako na gagawa ng natitirang 10% para buhayin ang sarili ko. No, wala siyang kakayahan tumulong sa sarili niyang resurrection. Ang kailangan niya ay buhay na hindi manggagaling sa kanya. Isang buhay na merong magbibigay sa kanya at ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi, ngunit ang Diyos. Ganun ang buhay na walang hanggan. Hindi ito pinaghalong biyaya ng Diyos at good works ng tao. Hindi ito 50% ng ginawa ng Panginoong Hesus at 50% yung mga pagsisikap mo. No. Ang Diyos lang ang nagbigay ng buhay habang patay ka pa sa kasalanan. Wala kang contribution sa kaligtasan mo. At bakit ginawa ito ng Diyos? Ang sabi sa talata ay, palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang ibig sabihin, kahit makasalanan tayo at malayo sa Kanya, kahit mga taong hindi naman talaga nagmamahal sa Diyos, ay nilinis pa din at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus kasi maawain siya at punong-puno ng pagmamahal sa atin. At dahil sa pagmamahal niya sa atin, siya ay nagbibigay ng biyaya o grace. Tandaan natin, ang salitang biyaya o grace sa English, kasi ang ibig sabihin ng biyaya ay hindi tayo karapat-dapat mahalin kasi makasalanan tayo. Hindi tayo dapat karapat-dapat kaawaan kasi hindi naman tayo talaga naghahanap sa Diyos ng seryoso. Pero binigay pa din sa atin yung kaligtasan. Parang yung isang kwento ng isang nanay na pinatay yung kanyang anak ng isang lalaki. Dahil dito nakulong yung pumatay. Pero yung nanay, dinadalo niya sa kulungan yung pumatay sa anak niya. Pinatawad niya at binahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. At nung nakalaya na ito, ay inampun niya at tinuring na kanyang anak. Hindi deserving ang pumatay sa anak niya, pero inampun pa rin niya ito at minahal. Grabe, ganun ang grace o biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo dapat gawing anak niya at isama sa kanyang pamilya dahil makasalanan tayo pero ginawa niya pa rin. Kaya kung isipin natin, naaanihin natin yung grace ng Diyos, ay nagkakamali tayo, kaibigan. Kasi hindi ito dahil sa naging mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos at mahal niya tayo. Kaya sabi sa verse 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y naligtas. Ano sabi? Sa pamamagitan ng biyaya o grace, kayo'y
naligtas. At yung biyaya na yon, yung grace na yon, ayun talaga ang gusto ng Diyos, na maunawaan ng lahat ng tao sa buong mundo na kahit tayo'y makasalanan ay handa ang Diyos na tanggapin tayo sa pamamagitan ng grace o biyaya. Kaya kung iniisip mo, naku, ang dami kong kasalanan. Naku, yan ang gustong gusto ng Diyos. Kahit hindi ka karapat-dapat, gusto kang mahalin ng Diyos at iligtas. Kasi gusto niya ipakita yung grace niya. Now, tingnan mo sa verse 7. Ang dahilan ng pagpapakita niya ng grace, tingnan natin, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wow! Gusto niya na makita natin kung gaano siya ka-gracious. Bagamat hindi natin kayang unawain ito ng matindi, kaya't maraming tao nagdududa tuloy. Sabi nila, wala namang Diyos ang gagawa niyan. Bibigay niya yung kanyang anak para lang iligtas yung mga makasalanan. Walang ganun. No, kaibigan. Ginawa yun ng Diyos para maunawaan mo na ganun talaga siya, punong-puno ng pagmamahal sa atin na mga hindi karapat-dapat at hindi katanggap-tanggap. Now, kung hindi pala natin pwedeng pagtrabahuan para makamit ang biyaya ng Diyos na kaligtasan, ano yung ating gagawin? Sabi, verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Again, inulit-ulit, sa biyaya kayo'y naligtas. Sabi ni Pablo sa kausap niya, na sila ay naligtas. Past tense, hindi sinabi na maliligtas pa lang sila, kundi sinabi na sila ay naligtas na dahil sa biyaya ng Diyos. Pero ano naging batayan? Sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya. Wow! Hindi sinabi sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng utos. Hindi sinabi sa pamamagitan ng pag-anib sa isang relihiyon. Hindi sinabi sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi ang sabi ay sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya sabi, ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi sa pagtitiwala natin sa ating mga ginagawa, kundi ito ay kaloob. Ito ay regalo. Ang kaligtasan ay gift. Kuya Mike, kung kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi na ba mahalaga ang pagsunod at mabubuting gawa? Mahalaga ang pagsunod, kaibigan. Ngunit kailangan tama ang pagkakasunod-sunod. Hindi tayo gumagawa ng mabuti upang bilhin natin yung kaligtasan, kundi mauuna muna yung kaligtasan bago tayo makagawa ng totoong mabubuti sa paningin ng Diyos. Mabuting gawa ay byproduct ng kaligtasan at hindi ito ang dahilan. Isipin niyo ang isang napakalaking utang na hindi ninyo kayang bayaran. Kahit pagsamahin ninyo ang lahat ng inyong ari-arian at buwanang kita, hindi ito magiging sapat. Ngunit isang araw, may dumating na may kakayahang bayaran ng yung buong halaga ng utang mo. Nang tignan ninyo yung account nyo, grabe, may nakasulat na paid in full. Hindi nangangahulugang walang nagbayad. Meron talagang nagbayad. Kaya lang, hindi ikaw yung nagbayad. Alalahanin mo na kapag sinubukan nating idagdag ang ating kabutihan bilang pangalawang pambayad, para nating sinasabing hindi sapat ang ginawa ng Panginoong Hesus. Para mo ding sinasabi dun sa nagbayad ng utang mo, hindi pa sapat yan. Paid in full, hindi pa. Dadagdagan ko yan. Buwan-buwan magdedeposito ako dyan. No, kaibigan, ang lahat ng kailangan mo para sa ikaliligtas mo, ginawa na ng Panginoong Hesus. Alam mo, nung nasa krus ang Panginoong Hesus, malapit na siyang mamatay, sabi niya, it is finished. Tapos na. Nabayaran ko na lahat ng kasalanan ng mga tao. Hindi niya sinabing, sinimulan ko na, kayo na yung tumapos. No. Tapos na yung gawain na kailangan para maligtas ka. Hindi mo na yung kailangan dagdagan para mas masiguro mo yung kaligtasan mo. Kundi ang kailangan mo ay manampalataya ka sa Panginoong Hesus na nagbayad ng kompleto ng lahat ng iyong kasalanan. Sabi sa Romans 11:6, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi na batay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi biyaya. Ang sabi dito ay, kapag dinagdagan mo pa ang mabuting gawa para ka maligtas, ay hindi na yun biyaya. Ang biyaya ay para sa mga undeserving
at hindi sa mga nagpipilit na maging deserving. Kaya kaibigan, stop trying to earn what God gives by grace. Kuya Mike, ibig ba sabihin nito na maaari nating tanggapin ang biyaya at tapos patuloy na mamuhay sa kasalanan? Kasi ligtas naman na tayo eh. Hindi. Bakit? Kasi ang biyaya nagliligtas ay biyaya ring nagbabago. Ngunit hindi ang pagbabago natin ang nagiging dahilan upang iligtas tayo ng Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos ang nagiging dahilan kung bakit nagsisimula na tayong magbago. Kasi ligtas na tayo eh. Ang dahilan kung bakit nagagawa kong maglingkod sa Diyos ay hindi dahil sa aking sarili na kalakasan, kundi dahil niligtas na ako ng Diyos. Binigyan niya ako ng banal na spirito na nananahan sa akin at tumutulong upang ako ay lumago at tuparin ang purpose ng Diyos sa buhay ko. Parang isang anak na tumanggap ng regalo sa kanyang kaarawan. Masayang binigay yun ng kanyang tatay. Ngunit kumuha yung bata ng ilang barya. Sabi niya, tatay, babayaran ko po ito para masabi kong pinaghirapan ko. Ano kaya mararamdaman ng tatay? Hindi niya hinihinging bayaran ng anak yung regalo. Nais niya lang tanggapin ito ng kanyang anak nang may pasasalamat. Maaari niya sabihin, anak, hindi mo kailangan bayaran ito. Binigay ko ito dahil mahal kita. Ganito rin minsan ang ginagawa natin sa Diyos. Sinasabi natin, Lord, babayaran ko po ang kapatawaran ninyo. A-attend ako palagi sa church. Magbibigay ako, maglilingkod ako, iiwas ako sa bisyo, patutunayan ko karapat dapat ako. Kaibigan, mabuti ang pagdalo, pagbibigay, paglilingkod at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit hindi natin ginagamit ang mga iyon upang bayaran ang Diyos. Binigay niya yung kaligtasan sa atin dahil mahal niya tayo. Sumusunod tayo dahil minahal niya tayo at binayaran na ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan. Sumusunod tayo dahil mahal natin siya kasi siya yung unang nagmahal sa atin. May kita natin ito sa dalawang kriminal sa krus. Yung isa, kinukutya yung Panginoong Hesus. Pero yung isa, na-realize niya, makasalanan siya at karapat dapat parusahan. At alam niya, hindi sapat ang parusa niyang kamatayan para makapunta sa kaharian ng Diyos. Hindi yun makakapagbayad ng kasalanan niya. Hindi yun makakapag-alis ng dumi niya. Kundi, nagtiwala siya na ang Panginoong Hesus lang ang hari at may kakayahang magsama sa kanya sa paraiso. Kaya sabi niya, Luke 23:42-43, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kaibigan, ano ang may offer ng kriminal na ito? Hindi na siya makakababa sa krus upang gumawa ng charity work. Hindi na siya makakapagpabaptize. Hindi na siya makakapag-volunteer sa church. Hindi na niya kayang bumuo ng magandang record. Wala siyang kakayahang bayaran yung kanyang kasalanan. Ngunit, may ginawa siyang mahalaga na dapat nating maunawaan. Inamin niya makatarungan ng kanyang parusa. Kinilala niyang walang kasalanan ng Panginoong Hesus. Naniwala siyang si Lord ay hari at meron siyang kaharian. Inilagay niya yung kanyang pag-asa sa Panginoong Hesus. Sabi niya, alalahanin mo ako. Kaya kaibigan, stop trying to earn what God gives by grace. Kaya tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, teka, gawin mo muna to. Gawin mo muna yan. Hindi. Kasi ang kaligtasan ay by grace. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ikaw ay ililigtas ng Diyos. Bakit? Kasi siya ay mabuti, siya ay mapagmahal, siya ay gracious. Kaya kaibigan, stop trying to earn what God gives by grace kasi hindi mo kaya. Sa halip, magtiwala ka sa Panginoong Hesus para sa iyong kaligtasan.